Itinapon nila ang aking dangal na parang basahan. Habang si Rafael ay nakangiti kasama si Clara sa marang, yang piging ako ay nakatayo sa ulan, hawak ang winasak nilang pangarap. Wala kang kwenta, Celine. Sigaw ng sarili kong ina. Ngunit hindi ako luluhod habang buhay. Mawawala ang tahimik na babae at babangon, ang tunay na Dr. C. Handa na ba silang pagbayaran ang bawat luha ko? Wala talagang kwenta ang babaeng yan. Kahit piso walang maipadala sa akin. Bakit pa kita ipinanganak kung hindi mo rin ako matutulungan sa mga utang ko? Ang boses ni Aling Rosita mula sa kabilang linya ng telpon no ay parang matalim na kutsil, yun na dumahi sa katahimikan ng kusina. Sa kabila ng pintuan, nakatayo si Celine Navarro. Ang kanyang mga kamay na namumula at may mga gas-gas dahil sa magdamag na paghahanda ng herbal na gamot para sa pamilya ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng mangkok. Mainit pa ang sinigang na paborito ng kanyang asawa. Ang sabaw ay maangat niyang inihanda sa loob ng 3 oras upang maibsan ang pagod nito mula sa opisina. Kakatapos lamang niya maghapon sa maliit na klinika sa Bukidnon bago lumawas ng Maynila. Ngunit kahit isang buntong hininga ng pagod ay hindi niya pinairal. Lahat ng sakripisyo ay ginawa niya upang maging isang mabuting anak at isang tapat na asawa. Ngunit ang salitang walang kwenta ang naging ganti sa kanya. Mabilis na pinunasan ni Celine ang pumatak na pawis sa kanyang noo bago pumasok sa malawak na silid-kainan ng mansyon ng mga Sarmiento. Sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahalagang kahoy, nakaupo si Rafael Sarmiento. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinang-arap niyang protektahan. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana. Ang gwardiyadong muka ay malamig pa sa yelo ng Tagaytay. Hindi man tulagon tumingala si Rafael nang ilapag ni Celine ang mainit na sabaw sa kanyang harapan. Sa halip, isang puting folder ang malamig nitong itinulak patungo sa gitna ng lamesa. Ano ito, Rafael? Mahinang tanong ni Celine, ang boses ay halos pabulong, ngunit buong buo. Iyan ang kasunduan para sa ating paghihiwalay. Malamig at walang kaabog-abog na sagot ni Rafael. Tumingin ito sa kanya gamit ang mga matang puno ng paghamak. Huwag kang umasang magiging tunay kitang asawa, Celine. Ginagawa ko lang ang kasal na ito dahil sa kahilingan ni Lola Pilar. Matapos ang 6 na buwan, kapag nakuha ko na ang approval ng board para sa proyekto, aalis ka sa bahay na ito nang walang makukuhang kahit isang sentimo. Ang bawat salita ni Rafael ay parang patak ng acid na lumalason sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Celine ang biglang paglamig na kanyang mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo na para bang may malaking bara na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang mumurahing pilak na singsing sa kanyang daliri, ang tanging bagay na ibinigay sa kanya ni Rafael bilang formalidad, ay mahigpit niyang pinisil hanggang sa magmarka ito sa kanyang balat. Wala siyang iniluha. Ang pinakamatinding sakit ay hindi lumalabas sa pamamagitan ng pag-iyak, kundi sa tahimik na pagkakabasag ng kaluluwa. Nalaglag ang isang maliit na kukaw sa kanyang bulsa habang nanginginig ang kanyang kamay at ang tunog ng pagkahulog nito sa makapal na karpet ay hindi man lang napansin ng lalaki. Bumukas ang pintuan ng mansyon at pumasok si Aling Rosita. Walang kumatok, walang paggalang. Dumiretso ang matanda sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita si Celine. Akala ko ba ay nag-asawa ka ng mayaman? Sigaw ni Aling Rosita, ang boses ay nagpatahimik sa mga kasambahay na nakatayo sa malayo. Tingnan mo nga ang sarili mo, Celine. Mukha kang katulong sa bahay na ito paanong kapatid mong si Junjun. Paano ang utang ko sa sabungan? Isip-isipin mo ang hirap ko nang ipinanganak. Kita 9 na buwan. Kitang ginalas sa tiyan ko tapos wala kang maiyabot sa akin, kundi ang kapiranggot na sahod mo sa klinika. Mabilis na inagaw ni Aling Rosita ang lumang bag ni Celine na nakapatong sa silya. Hinalukay nito ang loob, kinuha ang ilang natitirang papel na pera at walang habas na itinapon ang iba pang laman sa sahig. Tumingin si Rafael sa eksena nang may matinding pagkadire. Lalong tumigas ang kanyang mukha habang nakatingin kay Celine. Magkaano-ano nga ba kayo?
Malamig na tanong ni Rafael sa dalawa. Isang desperadang babae at ang kanyang makasariling pamilya. Nakakahiya. Tumayo si Celine ng matuwid. Sa kabila ng kahihiya, yan ibinuhos sa kanya sa harap ng asawang. Hindi man lang siya ipinagtanggol ang kanyang likod, ay nanatiling straight na parang isang sundalo. Tinitigan niya ang lalaking nangako sa harap ng altar na igagalang siya at ang inang nagbigay sa kanya ng buhay. Ngunit kumuha ng kanyang kaluluwa. Bakit nga ba kailangang ang pag-ibig ay maging isang utang na kailangang bayaran ng sariling dugo? Samantala sa sahig kung saan itinapon ni Aling Rosita ang gamit ni Celine, gumulong ang isang maliit na botel, yan ang gamot na kulay amber. Walang nakasulat na pangalan sa bote, kundi isang maliit na simbolo lamang na nakaukit sa ilalim na CDV. Habang nakatalikod ang lahat, mabilis na pinalitan ni Aling Rosita ang paningin at patagong kinuha ang isang maliit na flash drive mula sa bulsa ng bag ni Celine bago ito lumabas ng mansyon habang nagpapadala ng mensahe sa kanyang telpon. Nakuha ko na ang kailangan mo, Dr. Clara. Maliwanag ang sikat ng araw sa marang, yang bakuran ng mansyon ng mga Sarmiento. Ngunit sa loob ng bulwagan, ang hangin ay asing lamig ng muling pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo. Sa utos ni Doña Pilar Sarmiento, ang matandang matriarka ng pamilya, naging obligasyon ni Rafael na isama si Celine sa taunang pagtitipon ng pamilya. Nakasuot si Celine ng isang simpleng Filipiniana na kulay puti malinis, walang palamuti at halatang luma ngunit maingat na pinlansa. Sa gitna ng mga kababaihang nakasuot ng mamahaling alahas at damit na gawa sa ibang bansa, mukha siyang isang ligaw na bulaklak sa gitna ng mga gintong palamuti. Dito ka sa tabi ko, Celine, masayang tawag ni Doña Pilar habang hawak ang kanyang gintong tungkod. Tumingin ang matanda kay Rafael na nakatayo sa malapit, ang mukha ng apo ay malamig at walang ekspresyon. Rafael, ibigay mo sa iyong asawa ang nararapat sa kanya. Kinuha ni Doña Pilar ang isang velvet na kahon at binuksan ito. Sa loob ay nakalagay ang isang lumang singsing na may malaking brilyant ang mamanugang ring ng pamilya Sarmiento na ipinapasa lamang sa tunay na tagapagmana. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak sa paligid. Ang galit sa mga mata ni Rafael ay lalong tumindi, ngunit wala siyang nagawa, kundi ang kuhanin ang singsing sa ilalim ng matalim na tingin ng kanyang lola. Isuot mo sa kanya, utos ni Doña Pilar. Mabilis at walang kaunting laming na isinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Celine. Ang malamig na bakal ng alahas ay dumampi sa balat ni Celine kasabay ng mahinang pabulong ni Rafael sa kanyang tainga. Huwag kang mag-alala, pormalidad lang ito. Hindi ibig sabihin ito ay tanggap kita. Bago pa man makasagot si Celine, isang matayog na hakbang ng mga sapatos na may mataas na takong ang dumating. Si Dr. Clara Valderrama. Nakasuot ito ng pulang gown na nakakakuha ng pansin ng lahat. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa habang nakatingin kay Celine ng may paghamak. Magandang araw po, Doña Pilar. Pormal na bati ni Clara bago humarap kay Celine. Kasama ang isang tasa ng mainit na tsaa. Oh, hello Celine! Hindi ko akalain makakarating ka. Akala ko kasi ay mas sanay ka sa mga simpleng kainan sa probinsya kaysa sa ganitong uri ng piging. Salamat sa pag-aalala, Dr. Clara. Maikling sagot ni Celine. Ang boses ay nanatiling kalmado at may dignidad. Isang mabilis na galaw ng kamay ni Clara ang nangyari. Ang mainit na tsa sa kanyang tasa ay patagong itinapon patungo sa kamay ni Celine, nakatutuklap pa lamang ng paso mula sa kagabi. Ang mainit na likido ay dumaloy sa balat ng dalaga. Oh my goodness, I'm so sorry, Celine! Maarating sigaw ni Clara habang nagpapanggap na nag-aalala. Hindi ko sinasadya masyado. Kasing masikip ang espasyo dito. Hindi ako sanay na may nakatayong probinsyana sa tabi ko. Nag-aabang ang lahat ng isang eksena ng pag-iyak o pagwawala mula kay Celine. Ngunit sa halip na sumigaw sa sakit, hindi man lang nagbago ang mukha ng dalaga. Sa isang mabilis at napaka-propesyonal na galaw, kinuha ni Celine ang isang malinis na napkin sa lamesa, kinuha ang yelo sa kalapit na baso at maingat na inilapat ito sa tamang punto ng kanyang arterial pressure point sa braso upang pigilan ang pamamaga ng balat.
Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may bilis at eksaktong kasanayan ng isang dalubhasang doktor sa emergency room. Napatigil si Clara. Ang bilis at kaalaman na ipinakita ni Celine sa paggamot sa sariling sugat ay hindugalaw ng isang walang pinag-aralang probinsyana. Lumapit si Doña Pilar at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Celine. Pinagmasdan ng matanda ang mga daliri ng dalaga, mga daliring may bakas ng matigas na pagtatrabaho at amoy ng mga gamot. "Kamay ito ng isang anghel," mahinang sabi ng matanda habang nakatingin ng matalim kay Clara. "Ang kamay na ito ang nagligtas sa buhay ko, samantalang ang ibang kamay ay marunong lamang magtapon ng init." Puno ng kahihiyan na lumayo si Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bawat galaw ni Celine. Upang makahinga ng maluwag lumabas si Celine patungo sa malilim na hardin ng mansyon. Inilabas niya ang kanyang lumang telepo o mula sa bulsa ng ito ay mag-vibrate. Isang international na numero ang lumabas sa screen mula sa De Vera International Hospital sa Switzerland. Dr. C, nakahanda na ang mga dokumento para sa bagong oncology wing sa Europa. Hinihintay na lamang po ang inyong pormal na lagda, saad ng boses ng isang nakakatandang doktor sa kabilang linya sa wikang Ingles. "Alipat ninyo ang schedule sa susunod na buwan," mahinang sagot ni Celine sa malalim na Tagalog. "May kailangan pa akong tapusin dito sa Maynila." Hindi napansin ni Celine na sa likod ng malaking haligi ng harden nakatayo si Clara. Narinig nito ang ilang salita ng medical na terminology at ang pangalang De Vera bago mabilis na pinatay ni Celine ang tawag. Bago pa makapag-isip ng malalim si Clara, isang matigas na kamay ang humawak sa braso ni Celine at kinaladkad siya patungo sa madilim na silid ng aklatan. Si Rafael. Inipit ni Rafael si Celine sa dingding, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wala siyang pakialam sa namumulang kamay ng asawa na napasos at saa. "Ano na naman ang ginawa mo kay Clara?" Malamig at galit na tanong ni Rafael. "Huwag mong gamitin ang kalagayan ni Lola Pilar para makuha ang gusto mo sa bahay na ito. Kilala ko ang mga katulad mo, Celine. Ginagawa mo ang lahat ng ito ang pagpapaka-imposible ang pagpapakabait, para lamang magmuhang kawawa at makuha ang pera ng pamilya ko." Tinitigan ni Celine ang mukha ng kanyang asawa. Ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang mga natuklasang gamot, ang lalaking pinoprotektahan niya sa likod ng mga kortina, ay nakatingin sa kanya na parang isang kriminal. "Tingin mo ba talaga, Rafael, na ang pera mo ang dahilan kung bakit ako nakatayo sa harap mo ngayon?" Mahinang tanong ni Celine. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ngunit may matinding sakit na nakatago sa bawat pantig. "Huwag ka nang magpanggap," sagot ni Rafael habang binitawan ang kanyang braso ng may pagtataboy. "Mananatili kang isang kasunduan sa akin. Walang higit, walang kulang." Lumabas si Rafael at iniyugyog ang pintuan. Naiwang mag-isa si Celine sa madilim na silid, ang kanyang pusong sugatan ay unti-unting tumigas. Nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw, ang buong mansyon ng mga Sarmiento ay tahimik na at nakalubog sa kadiliman. Si Clara na nagpasyang magpalipas ng gabi sa bisitang silid ng mansyon ay patagong lumabas upang uminom ng tubig. Ngunit sa kanyang paglalakad sa ikalawang palapag, napatigil siya. Sa dulo ng palapag nakita niya ang isang tahimik na anino. Si Celine. Hawak ang isang natatanging susi, dahan-dahang binuksan ni Celine ang pinto ng pribadong laboratorio. At silid pananaliksik ni Rafael, isang silid na strictly forbidden sa sinumang tao sa bahay. Nagtago si Clara sa likod ng kurtina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Habang pinanonood ang baywang at likod ni Celine na mabilis na naglaho sa dilim sa likod ng pintuan ng laboratorio. Ang ilaw sa loob ng pribadong laboratorio ni Rafael ay nakapatay, ngunit ang liwanag ng buwan na dumadaan sa malaking bintana ay sapat na upang tanglawan ang mga gamit sa loob. Pumasok si Celine nang walang anumang tunog. Sa sandaling buksan niya ang mga file ng proyekto na nakapatong sa lamesa, nawala ang tahimik at mahiyang probinsyana. Ang nakatayo sa madilim na silid ay ang dalubhasang siyentipiko si Dr. C. Inilabas ni Celine ang isang maliit na bulpen mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang mga tala ng eksperimento para sa Formula X, ang gamot sa cancer, na pinagpupuyatan ng buong kumpanya ng mga Sarmiento,
ngunit nagdudulot lamang ng kabiguan. Sa loob ng 3 buwan, hindi mahanap ng pangkat ni Rafael kung bakit nagiging lason ang gamot kapag inilapat sa mataas na nungdo. Maling molekula ang pinagsama ninyo. Mahinang pabulong ni Celine sa kanyang sarili. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng ilaw sa lamesa, nagsimulang sumulat si Celine sa malaking glass whiteboard sa dulo ng silid. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng mabilis at may katiyakan. Ang bawat chemical na tambalan, ang bawat mathematical equation na nagpapahirap sa pinakamagagaling na doktor sa Maynila ay mainat niyang inayos at itinuwid. 2 oras siyang nakatayo, walang pahinga, walang iniisip, kundi ang mailigtas ang proyekto ng lalaking kanyang minamahal. Nang sumapit ang 5:00 ng madaling araw, narinig ni Celine ang mabibigat na hakbang sa kabilang bahagi ng bulwagan. Si Rafael. Hindi ito makatulog dahil sa matinding stress sa kumpanya. Mabilis na itinago ni Celine ang kanyang mga tala. Kinuha niya ang isang basahan at spray bottle na nakalagay sa gilid at nagpanggap na nagpupunas ng mga istante. Bumukas ang pinto ng laboratorio at pumasok si Rafael. Napatigil ang lalaki nang makita ang asawa sa loob ng kanyang pinakabawal na silid. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig at galit na tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa laboratorio ko?" Yumuko si Celine, pinanatili ang kanyang pagpapanggap. "Pasensya ka na, Rafael. Nakita ko kasing napakasundot ng alikabok dito nung isang araw. Gusto ko lang tumulong na maglinis para hindi ka magkasakit." "Hindi mo trabaho ang maglinis dito?" Sigaw ni Rafael habang itinuro ang pinto. "Umalis ka sa harap ko bago ko pa makalimutan na asawa kita sa papel. Wala kang alam sa mga bagay na nasa silid na ito." "Patawad!" Mahinang sagot ni Celine. Dahan-dahang lumakad si Celine patungo sa pintuan. Habang nakatalikod siya, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang tiyan, isang matinding ulcer dahil sa hindi pagkain sa tamang oras at magdamag na pagtatrabaho. Ngunit hindi siya huminto. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang walang anumang reklamo. Nang makalabas si Celine, huminga ng malalim si Rafael at humarap sa kanyang mesa upang ipagpatuloy ang trabaho. Ngunit sa kanyang pagbalaling sa glass whiteboard, napatigil ang kanyang paghinga. Ang malaking board na puno ng mga maling formula kagabi ay napalitan ng isang napakahusay at kumpletong proseso ng chemical. Ang problema sa nungdo na nagpa-fail sa kanilang eksperimento sa loob ng 6 na buwan ay nasolusyonan sa pamamagitan ng isang napakagandang pag-aayos ng mga molekula. "Paanong?" Gulat na pabulong ni Rafael. Lumapit siya sa board, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga eksaktong numero. "Sino ang gumawa nito?" Nakalak ang silid na ito. Sa pinakailalim ng board, may isang napakamaliit na sulat kamay na halos hindi mapansin, 2 titik C, DV. Nalilito at baka sakaling may nakapasok na ibang tao na patingin si Rafael sa kanyang mesa. Sa tabi ng kanyang laptop, may nakapatong na isang mainit na tasa ng Chang Chamomile. Sa ilalim ng tasa ay may isang maliit na papel na may nakasulat na pahayag. "Inumin mo ito bago ka matulog. Ang stress ay nakakasira ng atay." Tinitigan ni Rafael ang tasa. Ang amoy ng herbal na tsa ay eksaktong katulad ng amoy na palaging dala ni Celine. Habang nagugulumihanan ang kanyang isip, napansin ni Rafael ang isang lumang kulay tsokolate na folder na naiwan ni Celine sa gilid ng silya nang mabilis itong umalis. Lumapit siya at kinuha ito. Nang iangat niya ang folder, isang tinalikurang papel ang nalaglag sa sahig. Pinulot ni Rafael ang papel at iniharap ito sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkagulat. Ang papel na naglalaman ng mga guhit ng molekula na may malinis at magandang sulat kamay ay kaparehong-kapareho ng sulat sa glass whiteboard, isang napakataas na antas ng pak-pat-pat sa larangan ng oncology na tanging ang pinakadakilang siyentipiko lamang sa mundo ang makakagawa. Ang hapagkainan ng mga sarmiento ay napapalamutian ng mga mamahaling pinggang porselana at mga pilak na kubyertos. Nakaupo si Doña Pilar sa dulo habang sina Rafael at Celine ay nakaupo sa magkabilang panig. Ang katahimikan ng gabi ay napakapayapa
hanggang sa marinig ang malalakas na boses ng pagtatalo mula sa pangunahing pintuan ng mansyon. Huwag ninyo akong harangan, ina. Ako ng reyna ng saduray na ito. Sigaw ng isang matinis na boses mula sa labas. Nabasag ang katahimikan nang pumasok si Aling Rosita kasama ang kanyang paboritong anak na si Junjun, isang lalaking walang ginawa kundi ang magbisyo at magpapalamunin. Galit na itinulak ni Aling Rosita ang mga gwardiya na subok na pumigil sa kanila. Nag-init ang mukha ni Celine sa matinding kahihiyan. Mabilis siyang tumayo mula sa lamesa at lumapit sa kanyang ina. "Nay, anong ginagawa ninyo rito?" Mahinang tanong ni Celine habang yumuyuko bilang paggalang at subok na kuhanin ang kamay ng ina upang magmano ang tradisyonal na pagmamano ng paggalang sa nakatatanda. Ngunit bago pa man maidampi ni Celine ang kamay ni Rosita sa kanyang, marahas na ihinawi ng matanda ang kanyang kamay. "Huwag mo akong idaan sa pagmamana-mano mo, Celine," sigaw ni Aling Rosita na nagpatingin sa lahat ng mga kasambahay. "Ang kailangan ko ay pera, hindi ang paggalang mo ang kapatid mong si Junjun. Ay makukulong bukas dahil sa utang sa sabong pinalaki, pinakain kita. Tapos ngayong nakasandal ka na sa pader na ginto, nakalimutan mo na ang utang na loob mo." "Nay, wala po akong malaking pera dito." Nanginginig ang boses na sagot ni Celine. "Ang sahod ko sa klinika at ang allowance ko bilang assistant ay ibinili ko na ng gamot ninyo nung isang linggo." "Sinungaling!" sigaw ni Junjun habang galit na itinulak ang isang mesa sa gilid. Ang mamahaling plorera at ang isang pinggang porselana ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang mga piraso nito ay kumalat sa makintab na gawa sa marmol. Tumayo si Rafael mula sa kanyang silya. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkadire at galit habang inaayos ang kanyang suit. Tinitigan niya si Celine na para bang isang dumi sa kanyang malinis na tahanan. "Napakababa talaga ng pinagmulan mo, Celine." Malamig at matalim na sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng pangingilabot. "Magsama kayo ng pamilya mong mga linta. Doon kayo sa labas, mag-away, huwag ninyong dumiha ang bahay ko." Mabilis na tumalikod si Rafael at umakyat sa ikalawang palapag nang walang kahit konting proteksyon na ibinigay sa kanyang asawa. Si Doña Pilar naman ay napahawak sa kanyang dibdib sa matinding stress, ngunit bago pa man ito makapagsalita, inalalayan na ito ng mga kasambahay patungo sa kanyang silid. Naiwang mag-isa si Celine sa gitna ng bulwagan kasama ang kanyang makasariling pamilya. Dumating ang matinding sakit sa kanyang puso, ngunit pinilit niyang tumayo ng matuwid. Umupod siya sa sahig upang simulang limutin ang mga nabasag na porselana gamit ang kanyang mga trabahador na kamay. Isang matalim na bahagi ng porselana ang tumusok sa kanyang daliri, umagos ang pulang dugo, ngunit hindi siya umiyak. Ang sakit sa balat ay walang-wala kumpara sa hiya at sakit ng kanyang kaluluwa. Inilabas ni Celine ang kanyang manipis na pitaka. Kinuha niya ang buong sahod niya para sa buwan na iyon ang huling perang natitira sa kanya at inabot ito kay Aling Rosita. "Kunin mo na ito, Nay," pabulong na sabi ni Celine, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. "Umalis na kayo. Pakiusap. Huwag ninyo na akong ipahiya muli." Kinuha ni Aling Rosita ang pera nang walang anumang pasasalamat. Habang binibilang ng matanda ang pera, ang masasamang mata ni Junjun ay naglakbay sa ibabaw ng lamesa sa gilid kung saan nakapatong ang jacket ni Celine. Sa bulsa ng jacket nakalabas ang kulay asul na access card para sa pribadong laboratorio ng Sarmiento Corporation. Habang nakatalikod si Celine at nagpupunas ng dugo sa kanyang daliri, patagong dinampot ni Junjun ang access card at itinago ito sa kanyang bulsa. "Kulang pa ito, Celine?" banta ni Aling Rosita bago tumalikod. "Babalik kami kapag naubos na ito." Lumabas ang mag-ina sa mansyon. Sa labas ng malaking gate ng mga Sarmiento, nakatigil ang isang itim na kotse. Sa loob nito, nakaupo si Dr. Clara. Pinanood ni Clara ang paglabas ni Junjun habang inilalabas nito ang kulay asul na access card mula sa kanyang bulsa at timititigan ito ng may ngiti. Isang mapaglarong ngiti ang lumabas sa mga labi ni Clara. Nakuha na niya ang susi upang ganap na sirain si Celine. Maliwanag ang silid-pulungan ng Sarmiento Corporation. Ang mga miyembro ng Board of Directors
ay nagpalakpakan matapos makita ang resulta ng pinakabagong pagsubok sa Formula X. Ang gamot na dati ay nagdudulot ng lason ay naging isang matagumpay na formula na may kakayahang pumuksa sa mga selula ng cancer nang walang masamang epekto sa katawan. Napakagaling ng iyong ginawa, Rafael. Papuri ng isa sa mga matatandang direktor. Ang pormulang ito ang maglalagay sa ating kumpanya sa tuktok ng Asya. Nakatayo si Rafael sa harapan, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad patungo sa 3 titik na nakasulat sa glass whiteboard noong gabi ng pagbabago CDV. Sa kabila ng tagumpay, may isang malalim na tanong sa kanyang puso kung sino ang tunay na nagligtas sa kanyang proyekto. Sa sumunod na piging ng lupon, kung saan naroon din si Doña Pilar, mabilis na lumapit si Dr. Clara. Nakasuot ito ng mamahaling damit at may matamis ngunit mapagkunwaring ng iti. Hindi ko na sana gustong ipagmalaki, Rafael, pagsisinungaling ni Clara sa harap ng lahat. Ngunit ako ang pumasok sa iyong laboratory, o nung gabing yon. Nakita ko ang mali sa iyong mga numero at inayos ko ito batay sa aking pananaliksik sa Europa. Iniiwan ko lang ang maliit na lagda upang sorpresahin ka. Tumingin si Doña Pilar kay Clara nang may matinding pagdududa. Ngunit si Rafael na gustong maniwala ng isang edukadong doktor na tulad ni Clara ang nakagawa nito ay tumango. Salamat, Clara. Utang ng kumpanya sa iyo ang tagumpay na ito. Ngunit hindi doon nagtapos ang plano ni Clara. Pagkatapos ng pulong inakit niya, si Rafael patungo sa pribadong opisina nito. Inilabas ni Clara ang kanyang tablet at ipinakita ang ilang mga larawan. Sa mga larawan nakatayo si Celine sa isang madilim na sulok ng kalye habang kausap ang isang lalaking nakasalamin si Baxi, or Alon, ang matandang doktor mula sa probinsya ng Bukidnon. Sa isa pang larawan makikita ang kapatid ni Celine na si Junjun na hawak ang kulay asul na access card ng Sarmiento Corporation. Tingnan mo ito, Rafael. Laso na pabulong ni Clara habang nagpapanggap na nag-aalala. Ang access card mo ay nasa kamay ng kapatid ni Celine. At ang lalaking yon siya, si Dr. Alon mula sa isang nakikipagkumpetensyang klinika. Bininibenta ng asawa mo ang mga lihim ng Formula X sa iba. Nagpapanggap siyang walang alam na probinsyana, ngunit siya pala ang giya ng mga magnanakaw. Kumulo ang dugo ni Rafael. Ang konting tiwala na nagsisimulang tumubo sa kanyang puso para kay Celine ay agad na natuyo at naging matinding galit. Mabilis na ipinatawag ni Rafael si Celine sa kanyang opisina. Nang pumasok ang dalaga, marahas na itinapon ni Rafael ang mga larawan sa ibabaw ng mesa. Accidentally wipe the dust. Galit na sigaw ni Rafael ang kanyang boses ay yumaigig sa buong silid. Huwag mo na akong lokohin, Celine. Binenta mo ang formula natin sa ibang klinika. Ang kapatid mo ang nagnahaw ng access card ko. Tiningnan ni Celine ang mga larawan. Ang pagtatagpo nila ni Baxter Alon ay para sa isang layunin. Nagpadala ang matandang doktor ng isang napakahalagang sample ng dugo na isang batang may malubhang sakit sa Bukidnon upang suriin ni Celine bilang Dr. C. Ngunit, hindi niya pwedeng sabihin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil sa kanyang panunumpa sa larangan ng medisina at proteksyon ng kanyang pamilya sa De Vera. Tumingin si Celine ng diretsyo sa mga mata ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling may dignidad. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, kundi ng puso lang. Mahinang sabi ni Celine, ang boses ay nanginginig sa matinding sakit. Hindi ako magnanakaw, Rafael. Kailanman ay hindi ko ginusto ang masira ang kumpanya mo. Puso galit na patawa ni Rafael. Ang nakikita ng mga mata ko ay isang pamilya ng mga magnanakaw. Mula ngayon, wala ka ng karapatang humawak ng kahit anong papel sa bahay o sa kumpanyang ito. Humarap si Rafael sa kanyang computer. Sa pamamagitan ng ilang mabilis na pagpindot sa keyboard, inalis niya ang lahat ng security clearance at access rights ni Celine sa buong kumpanya. Sa maliit na mesa ni Celine sa labas ng opisina, ang liwanag ng kanyang monitor ay biglang nagdilim. Ang mga salitang kulay pula ay lumabas sa gitna ng screen, access denied. Kasabay nito ang telepono ni Celine sa kanyang bulsa ay nag-vibrate. Isang encrypted na mensahe mula kay Baxi or Alon ang dumating. Dr. C ang sample ng dugo mula sa bata ay naglalaman ng susi para sa pagpapagaling ng kanser.
Ngunit kailangan natin ng huling formula bago huli ang lahat. Ang bulwagan ng Sarmiento Corporation ay puno ng gulo nang ang 5 taong gulang na anak ng isang babaeng utility worker ay biglang humandusay sa makintab na sahig na marmol. Ang bata ay namumutla, nanginginig at nahihirap ang huminga dahil sa matinding heat stroke at pagkakabara ng daanan ng hangin. Naratna ni Dr. Clara ang kaganapan habang pababa ng hagdanan. Sa halip na lumapit upang tumulong, mabilis na lumayo si Clara at inayos ang kanyang mamahaling silk na damit ng may pagkadire. "Huwag ninyong galawin," sigaw ni Clara sa nag-iiyak ang ina ng bata. "Baka may nakakahawang sakit yan. Tumawag na lang kayo ng ambulan siya at huwag ninyong dumiha ang lobby." Bago pa man makasagot ang ina ng bata, isang mabilis na anino ang lumapit. Si Celine. Walang pag-aalinlangan na itinapon ni Celine ang kanyang bag sa sahig at lumuhod sa malamig na marmol. Wala siyang pakialam kung marumi ang sahig o kung mansahan ang kanyang simpleng damit. Sa pamamagitan ng mabilis at sanay na mga daliri, inalis ni Celine ang nakabuhol na kolorete ng bata, iniyukayok ang ulo nito upang buksan ang daanan ng hangin at ginamit ang eksaktong pressure point sa leeg at kamay upang pasiglahin ang daloy ng dugo. Ang kanyang mga galaw ay napakahusay, may katiyakan at puno ng authority ng isang dalubhasang doktor sa gitna ng critical na sandali. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang bata ay kumawala sa panganib. Huminga ng malalim, at nagsimulang umiyak sa kandungan ng kanyang ina. Nagpalakpakan ang mga taong nakatayo sa paligid. Sa kabilang dulo ng bulwagan, kabababa pa lamang ni Rafael mula sa kanyang pribadong elevator. Nasaksihan niya ang buong pangyayari. Nakita niya kung paano lumayo si Clara sa takot na marumihan at kung paano lumuhod si Celine sa dumi upang magligtas ng isang buhay na walang hinihiing kapalit. Ang pader ng galit at paghihinala sa puso ni Rafael ay biglang nagkaroon ng malalim na lamat. Nang subukang tumayo ni Celine, ang matinding pagod ng kanyang katawan at ang kirot sa kanyang tiyan ay biglang sumalakay. Nahilo ang dalaga at nagsimulang matumba pabalik. Bago pa man tumama ang katawan ni Celine sa sahig, isang malakas na braso ang mabilis na humawak sa kanyang baywang. Inakit siya ni Rafael patungo sa kanyang dibdib. Napatigil ang oras para sa dalawa. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay naging napakalapit. Naramdaman ni Celine ang mainit na paghinga ni Rafael sa kanyang noo, kasabay ng amoy ng mahalagang kolonya ng lalaki na humalo sa amoy ng chamomile na dala ni Celine. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinitigan ni Rafael si Celine hindi bilang isang banta o isang kasunduan, kundi bilang isang babaeng may napakalambot na kaluluwa. Mahigpit na hinawakan ni Rafael ang baywang ni Celine. Sa kanyang kamay naramdaman niya kung gaano kapayat at karupok ang katawan ng kanyang asawa. Isang katawang pilit na nagpapakamatay sa pagtatrabaho, habang tinitiis ang lahat ng pambabastos. Inangat ni Rafael ang kanyang kabilang kamay. Gamit ang kanyang malambot na hinlalaki, dahan-dahan niya, yang pinunasan ang mansa ng alikabok sa pising ng mukha ni Celine. "Maayos ka lang ba?" Mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay wala na ang dating lamig, kundi napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang puso ni Celine ay tumibok ng mabilis sa hindi inaasahang lambing ng asawa. Ngunit, mabilis ding nagbalik ang alaala ng mga masakit na salita nito noong nakaraang araw. Dahan-dahang lumayo si Celine at kumawala sa hawak ni Rafael. "Salamat, Rafael. Maayos lang ako." Mahinang sagot ni Celine habang inayos ang kanyang damit at iniiwas ang tingin. Yumuko ang ina ng bata sa harap ni Celine habang umiiyak. Kinalabit ng maliit na bata ang palda ni Celine at ibinulong ang mga salitang nagpatigil sa ikot ng mundo ni Rafael. "Salamat po, Doktora." Napatigil si Rafael. Bakit tinawag ng bata si Celine na doktora? Paano nalaman ng bata ang isang bagay na pilit na itinok ng lahat? Sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Dr. Clara. Pinanood niya ang bawat segundo ng paghawak ni Rafael sa baywang ni Celine at ang lambing sa mga mata ng lalaki. Ang mukha ni Clara ay nagdilim sa matinding inggit at put.
Tinitigan niya si Celine nang may matinding galit na naaninag sa salamin ng lobby, habang binuo sa kanyang isip ang pinakamaitim na plano upang wakasan ang kasal ng dalawa. Sa isang madilim at tago na kainan sa gilid ng lungsod ng Maynila, nakaupo si Dr. Clara sa pinakadulong mesa. Sa kanyang harapan ay si Aling Rosita. Ang dalawang babae ay nag-uusap sa mahinang boses, ang kanilang mga mukha ay nakalubog sa lilim ng gabi. Dahan-dahang itinulak ni Clara ang isang kapal na kulay tsokolate na soble sa ibabaw ng lamesa patungo sa kamay ni Rosita. "Sapat na ba yan, Aling Rosita, para mabayaran ang utang ni Junjun sa sabungan?" Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng tamis na may kasamang lason. "Isang simpleng bagay lang ang kailangan kong gawin mo. Ang external hard drive sa loob ng bag ni Celine ang naglalaman ng kanyang mga natuklasang formula. Kailangan ko yon bago matapos ang linggong ito." Sinunggaba ni Aling Rosita ang sobre. Binuksan niya ito ng bahagya at nanlaki ang kanyang mga mata sa dami ng perang nasa loob. "Huwag kang mag-alala, Dr. Clara," sagot ni Aling Rosita habang isiniksik ang pera sa kanyang damit. "Anan ko ang babaeng yon. Isang patak ng luha ko lang at pagsasalita tungkol sa utang na loob, ibibigay niya sa akin ng kahit ano." Nang hapon ding yon, pumunta si Aling Rosita sa maliit na opisina ni Celine sa Sarmiento Corporation. Pagpasok pa lamang ng matanda, humawak na ito sa kanyang dibdib at nagsimulang humagulgol sa sakit na parabang mamamatay na sa anumang sandali. "Celine, aray ko ang dibdib ko," pagpapanggap ni Aling Rosita habang napaupo sa sofa. "Baka mamatay na ang ina mo, Pina. Laki kita nang may matinding hirap dinala kita sa tiyan ko ng 9 na buwan. Tapos hindi mo man lang ako maiharap kay Rafael upang humingi ng tulong para sa gamot ko?" Nag-alala ng matindi si Celine. Mabilis siyang lumapit at inalalayan ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng pambabastos, ang pagmamahal ng isang anak at ang bigat ng utang na loob ay nanatiling buhay sa puso ni Celine. "Nay, kumalma kayo," nag-aalalang sabi ni Celine. "Kukuan ko kayo ng mainit na tubig at gamot sa pantry. Dito muna kayo magpahinga." Nang makalabas si Celine sa silid upang kumuha ng tubig, mabilis na tumayo si Aling Rosita. Nawala ang lahat ng sakit sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa likod ng mesa ni Celine, binuksan ang bag ng dalaga at kinuha ang kulay pilak na external hard drive kung saan nakatago ang kumpletong backup ng formula ng Dr. C. Mabilis niyang pinalitan ito ng isang basyong hard drive na ibinigay ni Clara. Nang bumalik si Celine na may hawak na tasa ng mainit na tubig, nakaupo na uli si Rosita sa sofa at napapanggap na nahihirapan. Inabot ni Celine ang tubig sa kanyang ina. Pagkatapos kinuha ni Celine ang isang manipis na kumot mula sa kanyang cabinet at maingat na itinapis ito sa mga balikat ni Rosita. Inayos niya ang bawat sulok ng kumot nang may matinding laming at pag-aalaga, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi man lang namalaya ni Celine na ang taong pinaglalaanan niya ng laming ay kabababa pa lamang na nagbenta ng kanyang buong buhay. "Aalis na ako, Celine," sabi ni Rosita habang mabilis na tumayo matapos inumin ang tubig. "Huwag mo na akong hahanapin na yung gabi." Mabilis na bumaba si Rosita patungo sa basement parking ng kumpanya kung saan naghihintay ang kotse ni Clara. Inabot ng matanda ang hard drive sa bintana ng kotse. "Magaling, Aling Rosita," numiti si Clara habang hawak ang hard drive. "Pangako ko sa'yo, makakakuha ng magandang trabaho si Junjun sa Pharmatech." Pagkaalis ng kotse, binuksan ni Clara ang kanyang laptop at isaksak ang hard drive. Ang kumpletong formula ng Formula X na inayos ni Celine ay lumabas sa screen. Ngunit upang masigurong babagsak si Celine, pinalitan ni Clara ang mga eksaktong dose ng gamot sa file. Ginawa niyang mas mataas ang chemical na magdudulot ng matinding side effects sa mga pasyente. Gagamitin ni Clara ang formulang ito sa nakatagdang trial sa Bukidnon upang isisi kay Celine ang anumang bikikilalaning aksidente sa medisina. Habang nagtatrabaho si Clara sa kanyang laptop, ang kanyang telepono ay nag-vibrate dahil sa isang encrypted na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na babantayan namin ang bawat galaw mo sa mga dokumento ni Dr. C. De Vera Security. Inis na inihagis ni Clara ang telepono sa silya. Sa pag-aakalang ito ay isang spam message lamang.
Kinuha niya ang unang sample ng gamot na may pinalitang formula at idinikit dito ang isang kulay pulang etiketa ng babala. Sa isang maliit at lumang klinika sa kabunduhan ng Bukidnon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng mga sigaw ng takot. Si Totoy, isang 7 taong gulang na batang lalaki na nakatanggap ng unang sample ng gamot mula sa Maynila, ay biglang nahirapang huminga. Ang kanyang balat ay namumula at ang kanyang dibdib ay mabilis na naikakasa dahil sa matinding lason ng pinalitang formula. Nang matanggap ni Celine ang tawag mula kay Baxi or Alon, mabilis siyang sumakay sa pinakaunang biyahe patungong Bukidnon. Wala siyang inisip na sariling pagod o gutom. Sa loob ng buong magdamag sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara sa klinika, nagsumikap sina Celine at Baksit or Alon. Agad na naunawaan ni Celine na ang nongdo ng gamot ay sadyang pinalitan upang maging lason. Ginamit niya ang kanyang malalim na kaalaman bilang Dr. C, pinagsama niya ang mga lokal na halamang gamot sa kabundukan at ang mga medical na panggamot upang bumuo ng isang detoxifikasyong gamot. Nang magbukas ang araw sa silangan, kumalma ang paghinga ng bata, ligtas na si Totoy. Nakatayo si Celine sa tabi ng higaan. Ang kanyang muka ay namumutla sa matinding kirot ng kanyang tiyan at puyat. Ang kanyang damit ay may mansa ng alikabok at gamot. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Inabot ng maliit na kamay ni Totoy ang nanginginig na daliri ni Celine. "Mabait si Ate Celine," mahinang pabulong ng bata habang nakangiti. "Hindi na po masakit ang dibdib ko." Ngunit sa labas ng klinika, ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Sa Maynila mabilis na ibinalita ni Dr. Clara kay Rafael at sa media na si Celine ay nagnakaw ng hindi pa subok na gamot mula sa Sarmiento Corporation at patagong ginamit ito bilang eksperimento sa mga mahihirap na bata sa Bukidnon. Puno ng galit at takot sa pagkasira ng kumpanya, sumakay si Rafael sa isang pribadong eroplano patungong Bukidnon kasama ang kanyang mga gwardiya at ilang mamamahayag. Bumukas ang pinto ng maliit na klinika. Pumasok si Rafael, ang kanyang mamahaling sapatos ay nadumihan ng putik sa labas. Nang makita niya si Celine na nakatayo sa tabi ng bata, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding galit dahil sa mga kasinungalingang itinanim sa kanya ni Clara. "Ganyan ba talaga ang takbo ng otak mo, Celine?" Galit na sigaw ni Rafael habang itinuturo ang dalaga sa harap ng mga kamera. "Ginamit mo ang mga taong ito bilang guinea pig para sa sarili mong ambisyon? Napakademonyo mo?" Nagulat si Celine. Lumapit siya ng kaunti at subok na magpaliwanag. "Rafael, makinig ka muna, May. Pinalitan sa formula ng gamot. Hindi ako ang—" "Tumahimik ka?" sigaw ni Rafael. Lumapit ang lalaki at sa harap ng lahat, marahas niyang inagaw ang stetoskopyo na nakasabit sa leeg ni Celine at itinapon ito sa maruming sahig na gawa sa lupa. "Wala kang karapatang magpanggap na doktor o magsuot ng kahit anong simbolo ng medisina." Galit na salita ni Rafael, ang kanyang boses ay nagpatahimik sa buong silid. "Sira na ang pangalan ng mga Sarmiento dahil sa'yo. Tapos na ang lahat?" Yumuko si Celine upang tingnan ang kanyang stetoskopyo na nakasubsob sa putik. Wala siyang iniluha sa harap ng mga mamamahayag, ngunit ang bawat salita ni Rafael ay parang isang matalim na baril na tumama sa kanyang dibdib. Sa kabilang dulo ng silid, habang abala ang lahat sa pagkuha ng larawan, maingat na pinulot ni Baksitor Alon ang basyong botelya ng gamot na itinapon sa basurahan. Ginamit ng matandang doktor ang kanyang magnifying glass at nakitang isang napakamaliit na tatak sa ilalim ng takip, ang personal na tatak ng laboratory o ni Dr. Clara Valderrama. Kinabukasan, ang mga pangunahing pahayagan sa Maynila ay sabay-sabay na naglabas ng balita sa kanilang mga pabalat. Ang mukha ni Celine ay nakalimbag sa gitna na may malaking pulang markang X at ang pamagat asawa ng CEO ng Sarmiento nagpadala ng lason sa mga bata sa probinsya. Ang malaking bulwagan ng Sarmiento Corporation ay napuno ng mga miyembro ng Board of Directors, mga mamamahayag at mga kumuha ng larawan. Ang halaga ng stock ng kumpanya ay bumagsak sa pinakamababang antas matapos ang balita tungkol sa Bukidnon. Si Rafael ay nakatayo sa harapan, ang kanyang muka ay namumutla sa ilalim ng matinding banta ng lupon
Napatalsikin siya bilang CEO kapag hindi niya nabigyan ng solusyon ang kahihiyan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Celine. Wala siyang kahit isang tagapagtanggol. Bumukas ang malaking pinto ng bulwagan at pumasok si Dr. Clara kasama si Aling Rosita at si Junjun. Ang dalawang kontrabida ay nakasuot ng maayos na damit na binili ng pera ni Clara. Mga ginunang lupon! Malakas na pahayag ni Clara sa harap ng mga kamera. Dinala ko rito ang sariling ina ng asawa ni Rafael upang magpatotoo sa katotohanan. Umakyat si Aling Rosita sa harapan. Nagsimula itong umiyak ng mga peking luha at sa harap ng lahat ng mga kamera, marahas niyang itinuro ang kanyang daliri diretsyo sa mukha ni Celine. Nabayaran po siya ng kalaban. Sigaw ni Aling Rosita, ang kanyang boses ay nagpatahimik sa buong silid. Inutusan niya akong magnakaw ng mga file sa opisina ni Rafael. Sabi sa akin ni Celine, ayaw niya sa mga Sarmiento at ibibenta niya ang formula sa ibang kumpanya para magpayaman kami. Tumango si Junjun sa tabi ng kanyang ina. Opo, pinilit kami ni ate. Natulungan siyang ibenta ang formula sa Pharmatech. Napatigil ang ikot ng mundo para kay Celine. Ang bawat salita mula sa bibig ng kanyang sariling ina ay parang isang matalim na gulok na sumaksak sa kanyang likod. Ang inang kanyang ipinaglaban, ang inang pinaglaanan niya ng kanyang sahod at buhay dahil sa utang na loob ay nakatayo sa harap ng mundo at ipinagpalit ang kanyang sariling anak para sa pera ni Clara. Wala siyang iniluha sa harap ng mga mamamahayag. Ang pinakamatinding sakit ay hindi lumalabas sa iyak, kundi sa tahimik na pagkakabasag ng huling natitirang tiwala sa kanyang puso. Dahan-dahang lumapit si Celine kay Aling Rosita. Inabot ng kanyang nanginginig na daliri ang dulo ng manggas ng damit ng kanyang ina. Tumingin si Celine sa mga mata ng matanda at nagtanong sa isang mahina at basag na boses. Ina, bakit? Napatigil si Aling Rosita ng isang segundo. Naramdaman ng matanda ang matinding konsensya sa malambot na boses ng anak, ngunit mabilis nitong itinaboy ang kamay ni Celine at humarap uli sa mga kamera upang makuha ang huling kabayaran kay Clara. Sa likod ni Rafael, nakatayo si Dr. Clara na may mapaglaro at panalo naning iti. Yumuko si Clara sa tainga ni Rafael at pabulong na lason. Nakikita mo na, Rafael, kahit ang sarili niyang pamilya ay isinuka na siya dahil sa kanyang kasakiman. Lalong tumigas ang puso ni Rafael. Ang huling natitirang duda sa kanyang isip ay ganap na nawala. Lumapit ang lalaki sa harap ni Celine, inilabas ang isang puting folder mula sa kanyang suit at inilapag ito sa ibabaw ng lamesang salamin sa gitna ng bulwagan. Sa labas ng gusali ng Sarmiento Corporation, isang marangyang itim na limousine ng De Vera Group na may madilim na bintana ang dahan-dahang huminto sa paanan ng hagdanan habang ang makina nito ay tahimik na gumagana. Sa loob ng silid tinitigan ni Rafael si Celine nang may matinding galit at pagkamuhi sa kanyang mga mata. Pirmahan mo ito. Malamig na utos ni Rafael habang itinuro ang kontrata ng paghihiwalay na may lagdanan niya. Umalis ka sa buhay ko. Ang katahimikan sa loob ng malaking bulwagan ng Sarmiento Corporation ay parang malamig na yelo na dumaloy sa balat ng lahat ng nakatayo. Nakatitig si Rafael kay Celine, ang kanyang mga mata ay walang kahit konting awa o lambing na natitira. Kailanman hindi kita minahal, Celine. Malamig at marahas na pahayag ni Rafael, ang bawat salita ay may matinding lason. Mula sa simula, isa ka lang panakibutas at pabigat sa buhay ko. Umalis ka na sa bahay ko, sa kumpanya ko, at huwag ka nang magpapakita pa kahit kailan. Tinitigan ni Celine ang mukha ng asawa. Wala nang luha sa kanyang mga mata, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Kinuha niya ang bulpen na nakapatong sa lamesa. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Sa pamamagitan ng isang malinis at matatag na galaw, inukit niya ang kanyang lagda sa ibabaw ng linya Celine Navarro. Tapos na, Rafael. Mahinang sabi ni Celine, ang boses ay kalmado, ngunit may matinding kapangyarihan. Dahan-dahang tinanggal ni Celine ang mumurahing pilak na singsing sa kanyang daliri at inilapag ito sa tabi ng kontrata ng paghihiwalay.
Tinanggal din niya ang mamahaling blazer na ipinabili ng pamilya Sarmiento para sa kanya at inilantad ang kanyang simpleng lumang blusa na galing sa Bukidnon, ang blusang suot niya noong unang araw na lumawas siya sa Maynila. Pagkatapos humarap si Celine kay Aling Rosita at kay Junjun na nanginginig habang nakahawak sa pera ni Clara. "Ina." Simula ni Celine, ang kanyang boses ay malamig pa sa gabi. "Bayad na ako sa inyo. Ibinigay ko ang aking sahod, ang aking danggal at ang aking buong youth para sa sinasabi ninyong utang na loob. Mula sa araw na ito, wala na akong ina at wala ka ng anak. Huwag ninyo na akong hahanapin kailanman." Napatigil si Aling Rosita. Naramdaman ng matanda ang isang matinding kawalan sa kanyang dibdib na parabang ang huling tali ng kanyang buhay ay pormal ng pinutol ng sarili niyang anak. Kinuha ni Celine ang kanyang lumang canvas bag at ang kanyang simpleng lalagyan ng gamot. Tumalikod siya sa board of directors kay Clara na nakangiti sa tagumpay kay Aling Rosita at kay Rafael. Naglakad siya patungo sa pintuan ng gusali nang matuwid ang likod walang lingon-lingon. Sa labas ng gusali, bumubuhos ang isang matinding ulan sa Maynila. Pumasok si Celine sa gitna ng ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humugas sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na yumuko sa sakit, huminto siya sa tabi ng malaking gate ng gusali. Inisip ni Celine ang isang basang dahon sa kanyang palad. Pumikit siya at kumuha ng kanyang unang malalim na paghinga ng tunay na kalayaan matapos ang maraming taon ng paghihirap. Hindi siya nasira. Siya ay malayang muli. Samantala sa departamente ng pananalapi ng Sarmiento Corporation, isang malaking balita ang dumating. Isang cashier check na nagkakahalaga ng 50 milyong peso mula sa De Vera International Group ang pumasok sa account ng kumpanya. Ang buong kabayaran para sa pagbili ng kalayaan ni Celine sa Hobdong Honyon. Sa mansyon ng mga Sarmiento, nagising si Doña Pilar mula sa kanyang maikling pagkawala ng malay. Nang makita ng matanda ang nakapirmang kontrata ng paghihiwalay sa mesa, nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding galit. Inangat ni Doña Pilar ang kanyang tungkod na gawas sa mahalagang kahoy at marahas na itinama ito sa marmol na sahig ng bulwagan. Umiyak ang matanda habang itinuturo ang kanyang daliri diretso sa mukha ni Rafael. "Ang tanga mo, Rafael, ang tanga-tanga mo," sigaw ni Doña Pilar sa gitna ng kanyang mga luha. "Pinakawalan mo ang angel na nagligtas sa buhay ko at sa kumpanya mo magsisi ka sa dugo, Rafael, magsisi ka sa dugo." Sa loob ng kanyang tahimik na silid, nakaupo si Doña Pilar habang hawak ang isang lumang kwaderno na may mga kupas na pahina. Pagkapasok pa lamang ni Rafael, marahas na inihagis ng matanda ang kwaderno sa dibdib ng apo. "Basahin mo yan, Rafael." Utos ni Doña Pilar ang kanyang boses, ay nanginginig sa matinding galit at lungkot. "Basahin mo ang bawat pahina ng buhay ng asawa mo na itinapon mo na parang basura." Binuksan ni Rafael ang kwaderno. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pamilyar na sulat kamay, ang malinis na patatag na mga titik na eksaktong katulad ng mga formula sa glass whiteboard. Ang kwadernong ito ay naglalaman ng mga orihinal na guhit ng Formula X na binuo ni Celine 5 taon na ang nakalilipas sa Europa, bago pa man simula ng kumpanya ng mga Sarmiento ang kanilang pananaliksik. "Paaning?" Gulat na pabulong ni Rafael, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. "Paano ito napunta sa kanya?" "Dahil si Celine ang may-ari ng pormulang yan," sigaw ni Doña Pilar habang umiiyak. "Habang natutulog ka gabi-gabi, nang payapa ang asawa mo ang gising upang ayusin ang mga mali sa proyekto mo. Ang pormulang ipinagmamalaki ni Clara ay galing sa utak ng babaeng pinalayas mo." Hindi makapaniwala si Rafael. Mabilis siyang tumakbo patungo sa maliit na silid, pananaliksik na ginamit ni Celine sa likod ng mansyon. Binuksan niya ang mga drawer. Sa loob, nakita niya ang hangtsyok na gangtay ite na may mansya ng tuyong dugo mula sa mga pagsubok mga bote ng espesyal na gamot sa puso na maingat na inihanda ni Celine para sa mahinang tibok ng puso ni Rafael at mga papel na puno ng mga paalala kung paano pangangalagaan ang kanyang kalusugan. Sa pinakailalim ng cabinet, nakita ni Rafael ang lumang lab coat ni Celine. Kinuha niya ito.
Dahan-dahang dinaloy ni Rafael ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng sira-sirang tahi sa bahagi ng balikat ng lab coat, ang bahagi na mahigpit na hinawakan ni Celine noong araw na pinalayas niya ito. Inilapit niya ang tela sa kanyang muka. Amoy chamomile pa rin ito, ang banayad malinis na amoy ng asawa na banyagang-banyaga na sa kanyang buhay. Ang unang giiyat ng luha ng pagsisisi ay pumatak mula sa mga mata ni Rafael patungo sa puting tela. Celine? Hikbi ni Rafael habang napaluhod sa malamig na sahig ng laboratorio. Ano ang ginawa ko sa'yo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bumukas ang pinto ng laboratorio at pumasok ang pinuno ng seguridad ng kumpanya. Hawak ang isang tablet. Ang mukha nito ay puno ng takot. Sir Rafael, nakarecover na po namin ang buradong video sa database ng gabi ng pagkawala ng file. Ulat ng opisyal. Si Dr. Clara po ang pumasok sa silid gamit ang access card na ninakaw ng kapatid ni Celine. Siya rin po ang nagpalit ng nongdo ng gamot bago ito ipadala sa Bukidnon upang isisi kay Ma'am Celine. Gumuho ang buong mundo ni Rafael. Ang katotohanan ay parang isang malaking kidlat na tumama sa kanyang ulo. Si Clara ang tunay na magnanakaw at mamamatay tao, habang si Celine, ang kanyang asawa na palaging tahimik at nagtitiis, ay walang ibang ginawa kundi ang ibigay ang kanyang dugo at buhay para sa kanya. Ipapigil mo ang conference! Galit na sigaw ni Rafael habang tumayo ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at pagsisisi. Ipakancel mo ang lahat ng kontrata kay Clara at hanapin ninyo si Celine. Hanapin ninyo ang asawa ko. Sir, mahinang sagot ng sekretarya na katutubo pa lamang. Wala na po si Ma'am Celine sa Maynala. Tinanggal na niya ang lahat ng kanyang ugnayan. Sa sandaling yon, isang marangyang itim na sobre ang inilapag sa mesa ni Rafael. Ito ay isang VIP invitation para sa International Medical Gala na gaganapin sa susunod na araw, isang paanyaya na naglalaman ng logo ng De Vera International Group at ang pangalan ng sikat na chairman, Dr. C. Habang nagaganap ang gulo sa mansyon ng mga Sarmiento sa isang maliit at madilim na eskinita sa Maynila, biglang humawak sa kanyang dibdib si Aling Rosita. Ang matanda ay nawala ng hininga at nagkolapsa sa semento dahil sa matinding atake ng cancer sa puso na binuo sa loob ng maraming taon. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding sakit habang si Junjun ay sumisigaw ng tulong sa madilim na gabi. Ang tunay na ingay ng ambulansya na naghahatid ng pasyente sa ospital sa madilim na gabi ay nagsimulang pumuno sa hangin habang ang buhay ng pamilyang nagbenta kay Celine ay nagsimulang makaranas ng kanilang sariling karma. Ang bulwagan ng pinakasikat na 5 bitiing hotel sa Maynila ay napapalamutian ng mga gintong palamuti at malalaking kristal na ilawan para sa International Medical Gala. Sa ibabaw ng entablado nakatayo si Dr. Clara Valderrama kasama ang ilang miyembro ng lupo ng mga Sarmiento. Suot nito ang isang kumikinang na gintong gown, ang muka ay puno ng kasakiman at kumpiyansa, habang nakatayo sa harap ng mikropono upang tanggapin ang pandaigdigang parangal para sa Formula X. Ang pormulang ito ay bunga ng aking walang katapusang pagpupuyat at pagmamahal sa medisina. Pagsisinungaling ni Clara habang tumitingin kay Rafael na nakatayo sa VIP area. Sa kabila ng mga taong sumubok na magnakaw at sirain ang aming pangalan, nanatili kaming matatag. Ngunit bago pa man matapos ang palakpakan, ang malalaking kahoy na pinto sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Walang anumang tunog, ngunit ang lahat ng mga gwardiya ay mabilis na nagsihilera sa magkabilang panig upang bigyang daan ang pagdating ng delegasyon ng De Vera International Group. Sa gitna ng delegasyon, isang babae ang naglakad ng may marahang hakbang. Si Celine. Napatigil ang paghinga ng buong bulwagan. Nakasuot si Celine ng isang marang, yung emerald green silk gown na yakap ang kanyang magandang hubog ng katawan. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos sa itaas pinalisang palamutian ng mga tunay na brilyante na sumasalamin sa liwanag ng bulwagan. Ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan, dignidad at mataas na karangalan, isang malaking kaibahan sa tahimik at api na probinsyan ng assistant na nakatayo sa putik ng Bukidnon. Si Rafael na nakatayo sa damdong ay napatitig ng walang kurap.
Ang kanyang puso ay parang tumigil sa pagtibok nang makita ang kanyang asawa ang babaeng pinalayas niya sa ulan na ngayon ay naglalakad na parang isang reyna. Umakyat sa entablado ang matandang presidente ng De Vera Group. Magandang gabi sa inyong lahat, pahayag ng matanda sa mikropono. Narito ako ngayon upang ipakilala ang tunay na lumikha ng formula ng Formula X. Siya ay hindi lamang ang tanyag na siyentipiko sa buong mundo na si Dr. C, kundi siya rin ang aking nag-iisang tagapagmana, si Celine De Vera. Nagsimulang magbulungan ang buong bulwagan sa matinding pagkagulat. Ang mga camera ay sabay-sabay na kumuha ng larawan kay Celine. Kasabay nito, ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Lumabas ang kumpletong video na nagpapakita kay Clara habang inaabot ang pera kay Aling Rosita, kasabay ng mga log ng system na nagpapatunay na si Clara ang nagbago ng nongdo ng gamot upang lasunin ang mga bata sa Bukidnon. Ang katotohanan ay hindi kailanman maitatago ng mga kasinungalingan, Clara. Malamig na pahayag ni Celine, ang kanyang boses ay naging malakas at buong-buo sa buong bulwagan. Bumukas ang pinto sa gilid ng entablado at pumasok ang ilang unipormadong pulis. Mabilis nilang inilagay ang bakal na panyapak sa mga kamay ni Clara, habang ito ay sumisigaw sa matinding takot at kahihiyan. "Rafael, tulungan mo ako! Hindi totoo ito!" Sigaw ni Clara habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. Dahan-dahang lumakad si Celine pababa ng entablado. Noong dumaan siya sa harap ng nag-iiyakang si Clara, hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi matinding awa. Huminto si Celine at gumulong sa isang malalim na Tagalog. "Ang karunungan ay hindi nananakaw, Dr. Clara." Subok na lumapit si Rafael kay Celine sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha ng pagsisisi. "Celine, ikaw ba talaga yan? Patawarin mo ako." Tinitigan siya ni Celine ng diretsyo. Ngunit ang mga mata ni Celine ay walang galit, walang sakit at higit sa lahat walang pag-ibig. Ang mga mata niya ay parang isang malalim at malamig na dagat na nagparamdam kay Rafael ng isang matinding kawalan na mas masakit pa sa anumang sampal. Nang lumabas si Celine patungo sa lounge ng hotel, isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair ang biglang humarang sa kanya. Si Aling Rosita na dinala ni Junjun doon upang magmakaawa ng tulong matapos malaman ang katotohanan. Ang mukha ng matanda ay namumutla. Ang labi ay asul sa matinding atake ng kanser sa puso. Umiyak si Aling Rosita at marahas na hinawakan ang laylayan ng emerald green na gown ni Celine gamit ang kanyang nanginginig na kamay. "Celine, anak ko, patawarin mo ako," pagmamakaawa ni Aling Rosita habang nahihirap ang huminga. "Iligtas mo ako. Ikaw lang ang may hawak ng formula ng Dr. C para sa sakit ko. Huwag mo akong hayaang mamatay." Sa loob ng emergency room ng De Vera Medical Center, ang tunay na tibok ng mga medical na monitor ay nagpapakita ng mabilis at mahinang tibok ng puso ni Aling Rosita. Nakaupo si Junjun sa tabi ng kama ng ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at luha ng pagsisisi habang nakatitig kay Celine na kapapasok pa lamang sa silid. "Ate, patawarin mo ako." Umiiyak na tunyat ni Junjun habang nakaluhod sa harap ni Celine. "Ako ang pumilit kay nanay na kunin ang hard drive mo dahil sa malaking utang ko. Sa sabong si Dr. Clara, binigyan niya kami ng pera upang isisi ang lahat sa iyo, pa. Iusap iligtas mo si nanay." Nakatitig si Celine sa kanyang ina na nahihirap ang huminga. Si Aling Rosita, na may mga luha sa kanyang namumutlang mukha, ay dahan-dahang inabot ang kanyang kamay patungo kay Celine. "Celine, patawarin mo ako." Mahinang pabulong ng matanda. "Ang dami kong pagkakamali sa'yo. Huwag mo akong hayaang mamatay." Napatigil si Celine sa gitna ng matinding pagtatalo ng kanyang isip. Ang babaeng nasa harap niya ay ang inang nagbenta sa kanya sa harap ng media, ang inang naging dahilan ng kanyang matinding kahihiyan sa Maynila. Ngunit sa ilalim ng kanyang panunumpa bilang isang doktor at sa ilalim ng dakilang yaman ng kanyang pamilya sa De Vera, hindi siya pwedeng tumalikod sa isang buhay na nangangailangan ng tulong. "Ihanda ninyo ang operating room," utos ni Celine sa mga nurse sa isang malamig ngunit matatag na boses. "Gagamutin kita, Rosita.
Hindi dahil anak mo ako, kundi dahil pasyente kita. Ito na ang huling bagay na gagawin ko para sa'yo. Sa loob ng 3 oras na operasyon, ginamit ni Celine ang kanyang sariling natuklasang formula ng Dr. C upang linisin ang mga lason sa puso ni Aling Rosita at ayusin ang daloy ng dugo nito. Matagumpay ang operasyon. Ligtas na si Aling Rosita. Nang ilipat ang matanda sa recovery room, tahimik na pumasok si Celine. Hindi niya ginising ang kanyang ina. Inilapag ni Celine ang isang hot soup na mainit at masustansya sa tabi ng higaan ni Aling Rosita, kasama ang isang papel na naglalaman ng tamang iskedyul ng mga gamot na maingat niyang inihanda. Ito ang kanyang huling pagpapakita ng pag-aalaga, ang huling pagtupad sa kanyang tungkulin bilang isang anak, nang walang anumang hihinging kapalit o pag-asa na muling magkakasama. Nang magising si Aling Rosita at makita ang hot soup at ang malinis na medical na bill na ganap ng binayaran ni Celine, humagulgol ang matanda sa matinding kahihiyan. Napagtanto niya ang kanyang labis na kasakiman. Nagpasya si Aling Rosita na ibenta ang lumang bahay sa Maynila at bumalik sa isang maliit na bukid sa Bukidnon upang mamuhay ng kahimik at maglingkod sa simbahan nang hindi na muling manggugulo sa buhay ni Celine. Nang lumabas si Celine sa silid, nakatayo si Rafael sa dulo ng pasilyo ng ospital. Ang lalaki ay mukhang pagod, ang kanyang mga mata ay namumula sa matinding puyat at pag-iyak. Mabilis na lumapit si Rafael at lumuhod sa harap ni Celine, hinawakan ang kanyang mga kamay. Celine, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagamitin ko ang aking buong buhay upang bumawi sa bawat sakit na ibinigay ko sa'yo. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Celine ng may kalmadong mukha. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa hawak ni Rafael. Ang sugat ay maghihilom, Rafael! Mahinang sagot ni Celine. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit puno ng dulo ng kasunduan. Pero hindi na muling magiging dati ang papel na napunit. Tapos na tayo! Hindi na naghintay si Celine ng sagot. Tumalikod siya at naglakad paalis, iniwan si Rafael na nakaluhod sa malamig na sahig ng ospital habang umiiyak. Kinabukasan, pumasok si Doña Pilar sa pribadong opisina ng CEO sa Sarmiento Corporation. Walang tao sa loob. Sa ibabaw ng malaking lamesang gawa sa mahalagang kahoy, may nakapatong na isang puting sobre. Naglalaman ito ng formal na liham ng pagdisbisa ni Rafael bilang CEO ng Sarmiento Corporation, kasama ang isang dokumento ng paglilipat ng lahat ng kanyang personal na shares patungo sa isang charitable foundation para sa mga bata sa Bukidnon. Si Rafael ay ganap nang naglahos sa Maynila nang walang kahit isang pasabi. Ang bakanting silya ng CEO sa gitna ng malamig at tahimik na opisina ay nanatiling saksi sa matinding karma na dinala ng kanyang sariling mga pagkakamali. Ang kabundukan ng Bukidnon ay natatakpan ng makapal na hamog sa madaling araw. Pagkatapos ng lahat ng bagyo sa Maynila, nagpasya si Celine na bumalik sa kandungan ng kalikasan. Kasama si Baxitor Alon, muli niyang binuksan ang maliit na klinika upang gamutin ang mga katutubo at mahihirap na pamilya sa probinsya. Ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nakakahanap ng hilom sa gitna ng berdeng kagubatan at sariwang hangin malayo sa mapanghimasok na mundo ng mga Sarmiento. Isang umaga, habang nag-aayos si Celine ng mga herbal na gamot sa bintana, napatigil siya. Sa labas ng klinika, isang lumang jeep na puno ng mga kahon ng medical na kagamitan ang dumating. Isang lalaki ang bumaba mula sa driver's seat. Nakasuot ito ng kupas na maong simpleng t-shirt at mga sapatos na pangtrabaho na puno ng putik. Si Rafael. Wala na ang dating CEO ng Sarmiento Corporation na may maranyang suit at mamahaling pabango. Ang kanyang mga kamay ay may mga bakas ng paltos dahil sa pagtatrabaho. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling banayad habang lumalapit kay Baksit or Alon. Magandang araw po, Baxitor Alon. Magalang na bati ni Rafael habang yumuyuko. Nabalitaan ko pong kailangan niya ng volunteer na magbubuhat ng mga mabibigat na kahon at magmamaneho ng lumang jeep para sa mga pasyente. Gusto ko po sanang mag-apply. Kahit walang sahod, kahit anong trabaho po gagawin ko. Tumingin si Baxitor Alon kay Celine na nakatitig sa kanila mula sa bintana. Upang subukin ang katapatan ng lalaki, hindi siya tinanggap ni Celine ng madali.
Binigyan niya si Rafael ng pinakamahihirap at pinakamaruruming trabaho mula sa pagbubuhat ng mga troso sa gitna ng putik hanggang sa paglilinis ng maruming kanal ng klinika sa ilalim ng malamig na ambon. Ngunit ginawa ni Rafael ang lahat ng walang reklamo. Binuhat niya ang bawat kahon, nilinis ang bawat sulok at nagtiis sa lamig ng kabundukan upang patunayan ang kanyang tunay na pagsisisi. Isang hapon, habang abala si Celine sa pagtulong sa isang pasyente sa tabi ng maputik na damuhan, nahulog ang kanyang maliit na gimkaytok na gawa sa kahoy. Hindi niya ito napansin. Nang makaalis si Celine, dahan-dahang lumapit si Rafael. Pinulot niya ang gim mula sa putik. Pumunta siya sa kalapit na malinis na sapa ng bundok at maingat na hinugasan ng gim hanggang sa muling kuminang ang kulay ng kahoy nito. Pagkatapos patago niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa ni Celine bago bumalik sa pagbubuhat ng mga kahon. Nang makita ni Celine ang kanyang malinis na gim sa mesa, naramdaman niya ang isang bahagyang paglamig ng yelo sa kanyang puso. Biglang bumuhos ang isang matinding ulan sa Bukidnon. Mabilis na tumakbo si Celine sa labas upang ilipat ang mga kahon ng mamahaling bakuna patungo sa loob ng klinika. Bago pa man mabasa ang kanyang damit, isang malaking payong ang mabilis na sumilong sa kanyang ulo. Si Rafael. Hawak ni Rafael ang payong sa ibabaw ni Celine habang ang kanyang sariling likod, balikat at damit ay ganap ng nabasa ng malamig na ulan upang masigurong walang kahit isang patak ng tubig ang dadampi sa balat ng asawa. "Huwag kang mag-alala sa akin, Celine," mahinang sabi ni Rafael habang ngumiti ng bahagya sa gitna ng ulan. "Ang mahalaga ay ligtas ang mga gamot mo para sa mga bata." Napatitig si Celine sa mga basang balikat ni Rafael. Ang pag-aalaga nito ay napakatapat, walang halong pagpapanggap. Nang gabing yon, ipinakita ni Baxitor Alon kay Celine ang isang natatanging dokumento na ipinadala ng isang hindi kilalang foundation. Ito ay isang blueprint para sa pagtatayo ng pinakamalaki at pinakamodernong libreng ospital sa Bukidnon na may nakasulat na pangalan sa ibaba, Celine and Rafael Medical Center. Ang buong pondo para sa proyektong ito ay nanggaling sa lahat ng personal na yaman na isinuko ni Rafael sa Maynila. Ngunit bago pa man makapagsalita si Celine, isang narsang mabilis na pumasok sa silid, ang mukha ay puno ng matinding takot. "Doktora Celine, nagkaroon po ng pagguho ng lupa sa daan patungo sa kabilang bundok," ulat ng nurse. "Si Rafael po? Dumaan siya dun kanina upang kumuha ng mga emergency na bakuna para sa bata at hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakabalik." Naramdaman ni Celine ang biglang pagtigil ng kanyang tibok ng puso sa matinding takot na mawala si Rafael. Ang gabi sa kabundukan ng Bukidnon ay balot ng dilim at ng matinding buhos ng ulan. Ngunit walang kahit anong takot ang nakapigil kay Celine. Hawak ang isang flashlight, patakbo siyang tinahak ang maputik na daan patungo sa lugar ng pagguho ng lupa. Ang kanyang puso ay mabilis na naikakasa sa matinding takot na baka mawala si Rafael ng tuluyan. Nang marating niya ang tinalikurang bahagi ng bundok, nakita niya ang lumang jeep na bahagyang nakabaon sa putik. Sa tabi nito, sa ilalim ng isang pansamantalang silong na gawa sa dahon ng saging, nakaupo si Rafael. Ang kanyang damit ay may gupit at mansa ng dugo. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas dahil sa pag-iwas sa mga nahuhulog na bato. Ngunit sa kanyang dibdib, mahigpit niyang yakap ang kahon ng mga emergency na bakuna upang masigurong hindi ito mapasukan ng tubig o dumi. "Rafael!" sigaw ni Celine habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang mga luha ay mabilis na sumabay sa agos ng ulan sa kanyang muka. Inilapag ni Celine ang kanyang bag at mabilis na kinuha ang mga medical na panggamot upang linisin ang mga sugat ni Rafael. Habang ginagawa ito, hindi na niya napigilan ang matagal ng kinatatakutang emosyon. Humagulgol si Celine habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Bakit ka ba ganyan?" Umiiyak na sigaw ni Celine. "Bakit mo isinusugal ang buhay mo para sa mga gamot na ito? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Paano na ako?" Napatigil si Rafael. Tinitigan niya ang nag-iiyakang asawa. Sa kabila ng lamig at sakit ng kanyang katawan, isang matamis at banayad na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang nanginginig na mga kamay ni Celine at hinawakan ito ng may matinding pag-aalaga. "Gagawin ko ang lahat, Celine.
Mahinang sabi ni Rafael habang nakatitig ng malalim sa kanyang mga mata. Dahil ang buhay ko, kung wala ka ay parang ulan na walang katapusan. Wala akong pakialam sa yaman o sa kumpanya sa Maynila. Ang tanging mahalaga lang sa akin ay ikaw. Napatitig si Celine kay Rafael. Ang huling pader ng yelo sa kanyang puso ay ganap ng natunaw sa init ng katapatan ng lalaki. Pinatawad na niya ito. Dahan-dahang iniyok-ayok ni Rafael ang kanyang ulo sa balikat ni Celine, habang binalot naman ni Celine ang kanyang mga braso sa likod ng lalaki upang bigyan ito ng isang mahigpit at mainit na yakap sa ilalim ng pansamantalang silong ng kabundukan. Binalot sila na katahimikan, habang ang patak ng ulan sa labas ay unti-unting humihina. Sa sandaling iyon, dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Celine. Ang kanyang hinlalaki ay maingat na humaplos sa maliit na bakas ng sye sa daliri ni Celine. Ang sye mula sa nabasag na porselana nung gabing pinalayas niya ang pamilya nito. Inilapit ni Rafael ang kamay ni Celine sa kanyang mga labi at marahang hinalikan ito ng may matinding respeto at pagmamahal. Pagkalipas ng ilang araw, ang buong klinika sa Bukidnon ay napuno ng masayang kapaligiran. Dumating si Doña Pilar kasama ang presidente ng De Vera Group. Ang matandang matriarka ng mga Sarmiento ay umiiyak sa galak habang binibigyan ng baspas ang bagong simula ng dalawa. Salamat, Celine, umiiyak na sabi ni Doña Pilar habang hinawakan ang kamay ng apo at ni Celine. Salamat sa pagpapanatili ng pag-asa sa pamilyang ito. Nakatayo sina Rafael at Celine sa tapat ng pintuan ng klinika, magkahawak ang kanilang mga kamay habang nakatingin sa magandang tanawin ng Bukidnon. Ang isang marangyang paanyaya para sa pagbubukas ng Celine and Rafael Medical Center ay nakahanda na sa ibabaw ng mesa upang ipadala sa lahat ng sulok ng bansa bilang patotoo ng kanilang pag-ibig. Sa pag-angat ng araw, sa silangan ang unang sikat ng gintong liwanag ay dahan-dahang bumalot sa buong klinika na nagbabadya ng isang bagong umaga na puno ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahal na kailanman ay hindi na muling mababasag ng ulan. 3 taon ang mabilis na lumipas na parang agos ng malinis na tubig sa sapa ng Bukidnon. Ang Celine and Rafael Medical Center ay nakatayo na ngayon ng may karangalan sa gitna ng berdeng kabundukan, isang modernong simbolo ng libreng pangangalagang medical na nagbibigay ng bagong buhay sa ang libong katutubo at mahihirap na pamilya. Walang ingay ng gulo, walang totoy ng kasakiman. Ang tanging naririnig sa buong paligid ay ang masasayang tawa ng mga batang naglalaro sa hardin ng ospital. Nakatayo si Rafael sa balkonahe ng ospital habang pinapanood ang paglubog ng araw. Nilapitan siya ni Celine na may hawak na isang basong mainit na tsa. Sa kanyang mga bisig, maingat niyang kinalong ang kanilang isang taong gulang na anak na lalaki, isang sanggol na may mga mata ng kanyang ama at ang banayad ng iti ng kanyang ina. Inilagay ni Rafael ang kanyang braso sa balikat ni Celine. Dahan-dahang hinila ang kanyang mag-ina patungo sa kanyang dibdib upang ibahagi ang init ng kanyang katawan sa gitna ng malamig na hangin ng hapon. Look at them, Celine, mahinang sabi ni Rafael habang nakatingin sa mga pasyente ing masayang nag-uusap sa ibaba. Sino ang mag-aakala na dito sa gitna ng kabundukan natin matatagpuan ang tunay na kayamanan ng ating buhay? Mumiti si Celine, dahan-dahang iniyukayok ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ang kayamanan ay hindi kailanman nasusukat sa ginto o kapangyarihan sa Maynila, Rafael. Ito ay nasusukat sa dami ng buhay na nagawa nating iligtas at sa kapayapaan ng ating puso. Napatawad mo na ba talaga sila? Mahinang tanong ni Rafael pagkalipas ng ilang sandali ng katahimikan habang iniisip ang pamilya ni Celine. Huminga ng malalim si Celine. Sa kasalukuyan si Aling Rosita ay naninirahan na sa isang maliit na kumbento sa Bukidnon, iniaalay ang kanyang natitirang mga araw sa pagtulong sa mga ulila at buwan-buwan na nagpapadala ng mga sariwang gulay para sa mga pasyente ng ospital. Si Junjun naman ay nagtatrabaho na ng marangal sa bukid upang bayaran ang kanyang mga utang ng paunti-unti. Hindi na sila muling nanggulo o humingi ng pera kay Celine. Tinanggap nila ang kanilang karma ng may pagpapakumbaba. "Oh, Rafael," sagot ni Celine ng may matatag na boses.
Napatawad ko na si nanay. Ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangan nating bumalik sa dating mapang-abusong relasyon. Ito ay ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa galit upang magkaroon ako ng puwang para sa pagmamahal ninyo ng anak natin. Malaya na ako at malaya na rin sila. Tumingin si Rafael sa kanyang asawa gamit ang mga matang puno ng matinding pasasalamat at paggalang. Thank you for not giving up on me, Celine. Tinuro mo sa akin kung paano magmahal ng walang hinihiing kapalit. Hinawakan ni Rafael ang maliit na kamay ng kanilang anak kasabay ng paggabay sa kamay ni Celine upang magkadikit silang tatlo. Sa sandaling iyon ang kanilang mga puso ay tumibok sa iisang ritmo ng ganap na kapa, apaan at pag-ibig. Ang kwentong ito ay nag-iiwan ng isang napakahalagang aral para sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig ay hindi isang tanikala ng utang na loob na ginagamit upang tustusan ang kasakiman ng iba. Ang tunay na pag-ibig ay isang bukas na palad na handang mag-alay ng kalayaan transat sa pag-unawa at sama-samang pagbuo muli sa mga natirang piraso ng isang basag na puso. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang yaong may kaparehong dugo, kundi ang mga taong handang sumabay sa iyo sa gitna ng bagyo upang hanapin ang umaga. Sa paglubog ng araw, ang huling sikat ng pulang liwanag ay dahan-dahang naglaho sa likod ng kabundukan na nag-iiwan ng isang napakalawak at luntiang bukas na puno ng pag-asa, patawad at walang katapusang pagmamahal.